kailangan nyo sa table. I don't know, not sure if Doc Samonte will also, will also require you to put all this sa table. Teka, wait na kaya ko. Nakikita nyo? Okay. Yes po, ma'am. Okay, so first demographic profile tayo. So demographic profile is ito yung 'di ba yung tinatanong yung the main description of your respondents based on their age, station, management team ba sila or service crew. I don't know how do you define it. Nasa paper niyo naman to. So, kayo na mag-explain. Tenure kung contractual or regular, and then sex, male, female. Pero, sa SOP ninyo, ang pinaka-important lang is this two. This one, and this one. So, kung ako yung mag-aayos ng questionnaire niyo, no need na yung age and yung sex. Pero, since tinanong nyo, nilabas ko naman. Pero, sa hypothesis ninyo, ito lang namang dalawa. Sorry. Itong dalawa lang naman yung tinanong. So, ayan. Wala namang invalid sa mga respondents. Lahat sila ay pumasok sa each category yung mga answers nila. So, if you would total all these profiles, 56 siya. How do I get yung percent total? Bali, 53, yung total number of counts divided by the total respondents, which is 56, times 100. Percent mo lang. So, ayun. Just round it off to the second decimal place para hindi naman sobrang haba. Tapos, kailangan mag-total siyang 100. And of course, it will total to 100 kasi wala namang invalid response. So, ayan. Gets niyo naman? Actually, dapat si Doc Samonte na mag-explain ito or yung advisor ninyo. But, sige, go. Okay, descriptive statistics naman for the respondents' motivational factors. This is your first category of questions. So, mean, ang ibang tawag sa mean ay average. So, ayun. And again is the number of respondents, which is 56. Again, kasi wala namang invalid sa response ng mga pinasagot nyo. So, throughout the questionnaire naman, wala namang invalid sa inyo. So, based sa binigay nyo sa akin, so if nagkaroon kayo ng adjustment, inyo na yun. Pero I was just analyzing the data that you sent me. So, paano ko to nakuha? Again, average. So, all the answers, naalala nyo, di ba, nagre-rate sila 1 to 4. So, you have yung highly agree, moderately disagree, highly disagree. Ma'am, saan nyo kinuha yan? Again, sa paper nyo. Binasa ko lang siya. So, yan yung interpretation niyo. Kapag tinanong, nasa paper nyo yan. So, paano kinuha yung mean? Total responses, yung 56 na yon, kung ilan man yung 3 nila doon, ilan yung 4. Total divided by 56, kung ano yung average, ito yun yung mean. Per factor. So, we have the achievement, hindi pala, pointer to. We have the achievement, interest, responsibility, and advancement. So, ayan. How did I get the grand mean? Grand mean is adding all these divided by 4, we have 4 factors. Ito siya. Hindi naman to kailangan yung grand mean, pero nilalagay lang natin. Mas importante yung mean per factor. Kasi, so standard deviation, how deviated it is, no need to explain, hindi naman yung tinatanong, nilalagay lang natin yan siguro for added details. Pero, hindi na to ganong ina-explain, mas tinitingnan natin yung mean. So, verbal interpretation, again, kung tatanungin nyo to, saan ko to kinuha ko to sa papel ninyo. Ranking, how did I rank? May nag-tie. So, pag nagtatay, ang ranking ko ay 0.5. So, ayan. Pero, dahil dalawa na sila, magsiskip ako ng next number, which is yung second. So, punta ako agad ng third and fourth. So, again, there are 4 factors. So, yun siya. Ayun. Nasa note naman siya. Nandito lang yun. Magigets nyo actually to. Kasi, sinasabi sa akin ni Doc Samonte, assume ko na hindi nyo talaga gets. Kaya pinapa-explain ko siya as is. Tinatagalog ko din naman. So, most of the respondents are motivated because their workplace offers advancement in their careers. Common sense. Mas gusto natin magtrabaho kapag alam natin na-appreciate tayo. Even sa school, di ba? Mas gusto natin na, pag in-effortan,
gusto natin mataas yung grade, di ba? So, ganun din sa work, when you work, di ba? I don't know if some of you are part-time students, ay part-time employees, pero gusto natin yung trabaho hindi tayo binabaliwala. Sa lahat naman ng klase sa buhay, di ba? Sa mga jowa natin, sa family natin, sa friends natin, gusto natin na-appreciate tayo. We feel motivated when we know may pupuntahan yung isang bagay na ginagawa natin. Sa career, example is promotion. So, eto, binigyan ko na kayo ng tip. Ayan. Most respondents state that their work goals are almost always achieved. Bakit? Ang taas ng nag-rank 1, yung achievement. So, di ba, kapag may ginagawa ka sa isa buhay mo, tas na-achieve mo yung goals mo, for example, mag-aaral ako, aaralin ko na maigi kasi gusto ko ng uno, and then you got an uno, you feel motivated. Ganun. Provide lang kayo ng RRL. Ganun siya. Descriptive statistics for the respondents, so hygiene factors naman tayo. Kanina yung motivation and to hygiene. By the way, pag tinanong ng ibang group, hindi na ako magpapaganito sa inyo lang ha, kasi kayo lang naman yung nagtanong. Supposedly, I should not be doing this. So anyway, we have different hygiene factors: salary, working environment, policy, supervision, and relationship. So unlike yung motivational factors, yung hygiene factors nyo, 5. Okay lang ba yon? Okay lang yon. As long as mamaya doon sa person R natin siya iintindihin. So again, walang invalid na responses. So lahat yan 56. Same sa total number of responses natin. Yung mean, ito kasing questionnaire niyo, reverse scoring. So, ma'am, bakit ang baba? Kasi yung interpretation nyo, kapag 4, no effect. Kapag 3, low effect. 2, moderate effect. 1, high effect. So, kung dito sa first, tingnan nyo rin yung conceptual framework nyo, opposite yan. Doon sa papel ninyo. So, dito, the lower the score, the higher the interpretation. So, paano kinuha yung mean? Again, average din yan, guys. Ayan, ganun din yung grand mean. Kung saan ko to kinuha, Ma'am CM, saan mo to kinuha? Doon ulit sa table nyo. Sa papel nyo lang. Hinahanap ko lang siya. Standard deviation, when asked, actually hindi naman ito itatanong, pero standard deviation is how far it is from the center. So, the smaller the standard deviation, sana the better. Pero small naman tong standard deviation nyo. Kasi minsan, di ba, 1 lang naman yan. Hindi naman ganun kalayo yung 1 sa 0. Sabihin natin 0 yung center. So, it's not so far doon sa center. It's not that deviated. So, wait lang, may mali ako. Ay, tama. Tama. Sorry, my bad. So, yan. So, ang interpretation nito, yung mga mean, nagpo-fall siya sa low effect kasi higher, lahat sila lang 2.5. Ranking, ganun pa din. How did I rank it? I still ranked it based sa mean score, kahit na reverse scoring siya. You might want to confirm this kay Doc Samonte, pero sa akin, ganun yung ranking ko, sa scoring pa din. Ayan, hygiene factors have little effect to the employee's job performance. Di ko alam kung paano nyo kinompose kasi yung questionnaire niyo, pero supposedly, if you're going to explain this, ang tawag nito, they have opposite effect. Tama naman. Kung mas mataas yung dito sa motivational factors, ito, mas mababa. So, ayun. The factor with the most effect, least score, but because this is reverse, scoring is relationship. So, siguro, yung motivated sila kapag, ayun, kasi nga, they feel na belong sila, that's why may promotion. So, ganun yun lang siya explain. So, least, ano ba yung pinakamataas na score ninyo? Salary, diba, actually, supposedly, may effect siya. Pwede nyo sabihin sa paper niya na, oo, may effect yung sahod. Kasi, diba, kung ikaw naman ay, siguro, nasa hanap na lang kayo ng RRL na it has an effect but not so much. Pero supposedly, dapat kasi pwede nyo, ipapalabas nyo sana, ganito. Pero huwag nyo explain, ganito sana sasabihin nyo, may effect dapat yung sahod. Pero lumabas sa study nyo, wala. So, ang tip ko lang sa inyo, kapag alam nyong delikado kayo sa pag-explain, huwag nyong isusulat para hindi mahanapin ng panel. Yun lang. Yun din naman sasabihin sa inyo ni Doc Samonte.
So, ayan. Yun yung sa hygiene factors. How did I compute? Ganun din, mga B. Paano ko to kino-compute? May formula naman kayo, pero kasi hindi ako nagmamano-mano. Meron akong software na ginagamit. So, in-enter ko lang sa inyo yung coding. That's why meron akong requirement kung paano nyo i-node. So, nirarun ko lang yan. Click-click lang. Tapos, kinokopya ko lang yung table na yan. Ganun lang siya. So, I cannot really tell you how did I compute it because the software did it. Yun. Kung mamano-manuhin ko yan, hindi pa ako tapos na yun. Kasi masyadong madami. So, ayun. So, we have the correlation of respondents, motivation factors, and hygiene factors. So, ito, pinagsama-sama na natin. Diba? Yung motivation and hygiene factors. Supposedly, hindi ko na to gagawin, pero naisip ko, sige, isa-isahin natin. Baka merong lumitaw na na kakaiba. Pero, wala naman so far. So, nag-person R tayo kasi yun yung nasa test nyo. So, kinompare natin yung effect ng salary with with all these with all these ayan, 'di ba? Tandaan niyo, ito yung apat na motivational factors. Binangga natin sila isa-isa dito sa limang to. Yan. Kaya ayan, paulit-ulit siya dito. So ayan siya. Kita niyo. Paulit-ulit 'yan. Kasi binangga natin ito lahat ng motivators, motivational factors, ito lahat ng hygiene factors. Person R. Miss, ba't may negative? Ma'am, ba't may negative? Wala namang ibig sabihin yon. Ano lang siya, parang spectrum lang natin siya. So, ang tinitignan pa rin natin is yung value mismo, yung absolute value. Diba, remember sa math, we have the positive and the negative, pero we have the absolute value. So, titingnan mo yung absolute value or itong negative. So, yung absolute value na is 0.06. Absolute value nito is 0.13. Yun nga lang negative. But then again, hindi ibig sabihin na negative yung relationship ng achievement sa relationship. It's just that we were looking kung gaano ka-strong. Di ba minsan, imagine niyo, meron kang friends na super close mo. I-compare natin, meron kang isang kaibigan na super hate mo. I mean, hindi mo naman kaibigan, kakilala. Di ba? Meron kang kakilala na super close mo. Meron kang kakilala na super hate mo. So, parehong super yun, magkaiba lang nga yung approach mo. Pero you have a connection with them. Either hate mo or gusto mo. So, sa person, ganun tayo. So, ito yung value. Miss, saan nyo to kinuha? Ma'am, saan nyo to kinuha? Again, sa paper nyo. So, ayan, kapag 1, so, aligned kayo, ganun, parang meant to be. So, yan yung perfect relationship. Kapag bumababa sa 1, palapit ng 0, no relationship at all. So, ayan. So, almost all of your values are almost close to 0. Kaya medyo yung connection nila ay very weak. Pero may connection. Weak nga lang. So, ayun. Ganito yung table na ginawa ko kasi sobrang hirap intindihin ng isa. So, inayos ko na to in such a way that you can understand. Kung paano to kinompute, again, the software did it. May formula naman doon, pero mga hindi itatanong sa inyo ng panel yan, hindi kayo ipagmamat. Ang gusto niya ay i-explain nyo yung relationship, which is, ito na, in-explain ko na dito. Yeah. The highest correlation of responsibility and salary. Ito yung may pinakamataas. Ayan, no? Weekly positive. So, yan yung may pinakamataas. You can cite related literature stating na, di ba minsan kasi, lalo sa mga Pilipino, ang notion nila, kapag mataas yung sahod mo, mas mataas yung responsibility mo. Di ba? So, yun yun. However, ang possibility kung bakit weekly positive lang siya, miss, di ba, parang totoo naman yun, na pag mataas yung sahod mo, mas malaki yung trabaho mo, mas madami kang trabaho. Ang problema kasi, if you would look sa inyong demographics, ito lang yung management team nyo. Ito yung service ko. Iilan lang sila. So, malamang, kaya siya naging weekly positive kasi hindi equal yung counts. Miss, mali yun? Hindi naman. Yun lang yung lumabas sa data nyo. So, if you want, miss, paano makiko-correct yun? And they make a new study na adjust nyo yung respondents na equal yung management and service group. Pero sa study nyo, walang mali doon. Yan lang yung lumabas. Bakit? Pag tinanong, bakit weekly positive kahit magbibigay kayong RRL? Maybe because yung management team nyo, 4 lang. Yan. Ganon siya.
So, ayan. Ito yun. Pwede nyo to i-highlight if you want to explain. Pero kung hindi tinanong, pwede nyo lang sabihin. Diba? Then, always cite related literature. Doon kayo magsusurvive sa pag-explain ng results and ng results. And doon kayo magsusurvive sa results and discussion. Bigay lang kayo ng bigay ng RRL. Imbis na sa review of related literature, kahit na pwede ka rin kayong maglagay. So, ayan. So, itong buong table 4 na to, kapag isinamarize natin, pag pinaikli natin, ito siya sa table 5. So, motivating factors, lahat ng motivating, itong achievement, interest, responsibility, and advancement, and the hygiene factors, these 5. Yan. Ang person R niya ay 0.90. Negative. Miss, ba't negative? Nasa kabilang spectrum lang siya. Pero again, lagi natin titignan yung absolute value. So, the closer to 1, the stronger the relationship. The closer to 0, the weaker the relationship. So, ayan. So, 0.19, so very weak negative. Bakit very weak negative? Most of this naman ay very weak negative. Mas may isang weakly positive. Lahat yan halos. Very weak. So, ayun. Kaya very weak negative yung lumabas. So, motivation factors negatively correlate. Which is tama naman kasi if you would look sa inyong conceptual framework, di ba opposite sila? Kasi patingnan niyo yung conceptual framework nyo, theoretical, I'm so sorry. Yung theoretical nyo, opposite sila. So, ayun. May correlation pero weak. Tas negative kasi opposite sila. Yung may pataas and pababa. Sabi ko nga, supported by table 4 since maraming weak negative. Ayan. Kaya pa. So, ayun naman, yun yung person R. That's how you explain it. Hindi promise tatanungin sa inyo kung paano nyo kinumpute, hindi kayo pagko-compute. Ang itatanong sa inyo ay kung paano nyo naintindihan yung value at kung paano nyo siya explain. Sa papel or sa defense. Independent samples for t-tests. So, meron kayong isang test pa, which is the t-test. Dito, pinuprove nyo na yung relationship ng dalawang factors, yung motivators and yung hygiene. Sa dalawang groups, di ba? Sabi ko sa inyo kanina sa demographics, ito lang yung importante. Tinignan nyo kung yung motivators and yung hygiene factors may pinagkaiba kapag nasa management team ka, it's a service crew, and at the same time, tenure na kung contractual ka o regular ka. Hindi naman natin masasabi, wag nyong i-assume mga B na yung service crew ay lahat contractual. Kasi hindi naman natin ina-identify yun. Naka-anonymous yun sa inyong questionnaire, diba? So, pwedeng may management team ka na contractual, meron kang management team na regular, meron kang service crew na contractual, at meron kang service crew na regular. Ngayon, Miss McDonald's yan, diba? Parang nag-aano sila. So, kung meron kayong nakitang ganong lapses, ilagay niyo lang sa scope and limitations. Pero kung hindi niyo nilagay, wag nating i-assume. Balik tayo dito sa t-test. So, pinag-compare natin yung motivators and yung hygiene factors. Ngayon, ang titignan naman natin dito is the p-value. Yan. Malalaman nyo na insignificant yung relationship nila kapag yung p-value ay less than 0.05. Minsan galing yung 0.05, mga p standard to. So, alam to ng mga panels nyo. You don't need to, hindi nila itatanong yun. P-value are greater than, all p-values are greater than 0.05. Established to sa stat. So, sabihin nyo lang, all p-values are greater than 0.05. Thus, all the factors are significant. Yun. Kaya significant lahat siya. Kung halimbawa, ito muntik na, 0.08. 0.05. Kung ito naging sabihin natin 0.048, di less than yan, ito ay magiging insignificant. Pero hindi naman. So, significant siya. Balik natin. Baka mabago. Yan. So, that's why your hypothesis 1, hindi ko alam, iba kasi yung format ng sulat ninyo dun sa mga ibang papel na hinahawakan namin ni Doc kapag nagpapastart siya sa akin. Ang basis ko ng inyong
hypothesis ay nakastate naman doon pero hindi nakalists ay yung mga research problems. So, ayan. There is a significant difference between the management team and the service crew when it comes to motivation factors affecting the hygiene factors. Bakit? Kasi imagine niyo, actually common sense yun. Hindi naman common sense, pero medyo obvious siya. Sa mga manager, iba na yung achievement nila, iba na yung gusto nilang achievement eh. Gusto nila, sabihin natin, mas tumaas yung sahod o mas ma-promote pa as hindi lang store manager. Diba? Iba na din yung interest nila na dati nung service crew pa lang sila, ang interest nila, ay gusto kong malaman kung paano mag-schedule. Ayoko lang na maging cashier, gusto ko maging manager. Pero kapag manager ka na, you will aim for another goal. So, obvious siya na accepted talaga dapat yung inyong H1. Of course, responsibility, iba ang responsibility ng management team sa service crew. Alam nyo na yan, explanatory. Mas mabigat ang responsibility ng mga management team. Kasi hindi lang naman isang station yung hawak nila. Hindi ka lang sa cashier, hindi ka lang sa busing out, hindi ka lang sa kitchen, sa receiving. Lahat yan hawak mo. Pag service crew, meron kang designated. So, ayan. Kaya nagkakaiba sila. Sa salary, mga B, given yan, iba ang sahod ng manager sa service crew. Working environment, kapag ikaw ay manager, hindi ka lang kumakausap ng service crew. May kasarili kang, may boss ka pa. 'Di ba? Kapag ikaw ay service crew, ang boss mo yung manager. Pero wala kang boss. Lahat kayong service crew ay magkakapantay. Policies, iba na policies ng 'di ba? Sa service crew minsan, kapag off mo, pwede kang off ka lang. Pero kapag manager ka, parang kahit natutulog ka na kapag hindi pumasok, sasaluhin mo yung trabaho, diba? Relationship and supervision, so magkakaiba yan. So, ayun. Ano tong P-value? Lumabas na. Ito, degrees of freedom. Mas malaki yung degrees. Maliit lang to, class, kasi malapit siya sa 0. Mas malaki, ibig sabihin, mas malayo yung connection nila. Pero ito, maliit lang. So, ayan. At least, ibig sabihin, wala kayong variables na parang outlier, yung na-OP. Wala kayong variables or answers ng mga respondents ninyo na masyadong malayo sa sagot ng isa. So, ayun. Parang pag nagtanong ka, pare-pareho yung gusto nila ay pansit, pero iba-iba lang ng type ng pansit. May gusto ng palabok, may isa gusto ng pansit canton, may isa pansit bihon, may pansit luglog, may pansit mixed, ganun. Pero pareho-parehong pansit. Ganun ang pag-interfere sa degrees of freedom. Pero, if I will highlight something sa table na to, ito tong P-value. Ito lang mga B. Huwag nyo nang huwag nyo nang masyadong dibdibin. At ang papansinin ng panel ay ito, itong P-value. And ang pag-explain nyo, of course. That's why, ayan, you provide a review of related literature. And of course, state nyo na significant. How do you state and how do you support that it's significant? Ayun nga, di ba sinabi ko na kanina, nagbigay ako example. Pero syempre, huwag niyong ikikwento lang ng ganon. That's why you have to do research. Mag-provide kayo ng proof and evidence na they are related and they have a significant difference. So, same factors, iba lang yung titignan sa mga regular at sa mga contractual. So, ayun. Again, since all p-values, ito mga B medyo magkakaiba. Alam niyo kung bakit? Tingnan nga natin ulit. Medyo malayo din kasi yung responses niyo dito. So, ayan. Ang laki ng degrees of, mabilis pa. Pero, ayan, medyo malaki yung degrees of freedom kumpara dito. Mas malalayo yung mga sagot nila. Pero anyway, ang sinasabi ko ulit, ito lang yung i-highlight natin. Yung p-value. Kung halimbawa, pwede nyo itong alisin eh. Pwede nyo itong alisin actually. Pero, kasi gusto ni Doc Doc Samonte, sorry. Ni Doc Samonte, nakalagay ito. Pinapalagay niya yan, kahit yung standard deviation, kahit hindi kailangan. Pero explain nyo lang ito, tanggap niya na yan at tatanggapin ng panel yan. Trust me. So, yan. Ganun ulit. Mag-anap kayo ng pinagkaiba. Siyempre, iba yung salary ng mga regular and contractual. Bakit? May benefits pa sila eh, di ba?
Yung achievement ng regular, siguro ma-promote na. Achievement ng contractual, gusto pa nila ma-regular, di ba? So, kanya-kanya, iba-iba yun. Provide RRL na lang to support it. So, yan. Ito yung t-tests, yung dalawang table. Pinaka-importanting tables nyo ay itong table 6 at table 7 dahil ito yung nag-a-answer ng inyong hypothesis. Yan. Summary of rankings. Ito, actually, ano lang to, paano nyo ba to explain? Sabihin nyo lang na pinakamataas na may mean score ay yung achievement and advancement. Mas motivated ang motivation, ang advancement pala ay, anong advancement? Motivators din yun. Di ba, mas motivated mas gustong mag-work, mas productive or mas mataas yung operational performance ng isang empleyado kapag alam niyang may mapupuntahan yung ginagawa niya, di ba? Pwede siyang ma-promote, which is advancement, or na-achieve niya yung goal niya. Di ba? Kung ang goal mo ay maglinis at nagawa mo yon nung naglinis ka, di effective yung operational performance mo. So, yun. Ganun siya. And so on and so forth. Interest, ayan. So, actually, lagi namang matataas yung motivators muna. Tapos next is yung mga hygiene factors, which is okay. Kasi nga, di ba, again, balik kayo sa conceptual framework nyo, pababa yun. So, yun. Another example, supervision, ayan, di ba, minsan kasi, huwag nyo natin ilagay, hanap na lang kayo ng RRL kung gusto nyo ilagay. Pero di ba minsan kapag halimbawa, sa mga nagtatrabaho dyan, or sabihin na lang natin exam, di ba minsan nakaka-conscious kapag halimbawa titingin yung teacher mo dun sa papel mo. So, ayun. Siguro kaya mas mababa siya. So, yun yung mga ganun. That's just how you explain it. Hindi naman siya ganun ka-complicated. Pero kung gusto nyo ilagay yun, mga B, huwag nyo sabi ko, hanap kayo ng RRL. Pero parang ganun din yun. I-reword nyo lang. Yun yung thought. Tapos ito, you can use this. Sinamarize ko na. Ito din yung explain nyo sa table. So, yun lang. Motivation factors, yan, significantly affect operational performance. They moderately agree that these factors should contribute their motivation at work. Yun. Hygiene factors, significantly affect. Huwag nyo nang ilagay na negative, basta sabihin nyo lang may effect. Bakit? Kasi balik tayo dito sa person, meron siyang, hindi naman siya zero. Although weak, huwag nyo nang ipalabas na weak siya, sabihin nyo lang meron. Diba? Para mas maganda pakinggan sa papel. Ayun. Kaya ito yung nilagay ko. Yan. There is a significant difference in the operational performance between employees sa management team and employees na regular and contractual. Pahabain nyo lang yan. Hanap kayo ng RRL. So, ayun. Na-clear ba? Kasi kung itatanong nyo sa akin kung paano i-kinompute, wait. Ayan, kung paano kinompute, hindi siya ganun eh. Kasi software din yung gamit ko. Hindi ako nagka-calcu. Ang mas dapat kong explain sa inyo is interpretation. Actually, nilagay ko na dito. Pero dapat, ang mag-explain sa inyo talaga niyan is yung advisor nyo. Pero anyway, ayun, bonus na lang natin yan sa inyo. Kasi ang dapat ko lang talagang gawin ay bigyan kayo ng computation. Plus the guide. Pero ang dapat mag-expound ay yung advisor ninyo. Ayun. Thank you po, ma'am. Salamat po sa time. Thank you, ma'am. Yun lang ha. Pakisabi na lang sa iba if may questions sila. Basahin nyo na lang to. As much as possible, I made this easier naman. Ayun lang, stop presenting lang. Ayun, yun lang. May questions ba? Okay naman na po, ma'am. Naintindihan na po namin. Sige. Sana na-record nyo. Kung na-record nyo, better para balik-balikan nyo na lang. Meron lang mga background noise dito sa bahay, pero ayun lang. Madali naman siya intindihan. And maganda naman yung data nyo. Hindi matatakot. So, ayun. Yun lang. May questions? Wala na po, ma'am. Okay, sige, wala na. Thank you. And baba ko na yung call. Leave na ako. Bye. Thank you. Permission to leave. Bye. Thank you po. Guys,
Okay na?